isip Bawal Bastos Law o Safe Spaces Act. Ang mga mulapas ni ini magaatubang sa hustong silot subay sa gilatid sa maong balaod. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa DYDC FM 104.7, your development campus radio. Ako si Glenn Pajares, Vice President for Planning and Development. Para nako, DYDC FM gyud ko. Ikaw sabha, Radyo Kalambuan gyud na. DYDC FM. Your development campus radio. Estudyante ka ba sa Visayas State University o VSU? Aniya na ang programang Alang Gayud og Tungod Kanimo. Serbisyo Estudyante. Only here at DYDC FM 104.7, your development campus radio. Matag Huwebes, alas 10 hangtod alas 11 sa buntag. Usa ka oras nga pakig-uban alang kaninyo nga gipanguluhan sa University Student Services Office o USO ug sa Dean of Students para lang imong mahibaluan ang imong katungod ug mga pribilehiyo isip usa ka estudyante sa VSU. At tangi, serbisyo estudyante. Good morning, maayong buntag Visayas State University, maayong buntag Metro, bye-bye. Mga higala, welcome ning atong tulumanon ang serbisyo estudyante. O gisangalan sa mong station manager nga si Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, ug sa kinatibukang puwersa sa DYDC FM 104.7, kini si Glody Kayunda ang inyong makauban ning atong tulumanon karong buntaga mga higala. Og sa mga nakaantabay karon sa atong Facebook Live, mayong buntag, welcome ning atong program ang serbisyo estudyante. Og ginatunta na amo sa mayong kahimtang karong mga orasa. Og karong buntaga mga higala atong makauban ang usa na sad ka eksperto sa gikan sa Visayas State University o sa VSU Guidance and Counseling Office, no? Atong makauban si Kent John Baldia, usa ka registered guidance counselor. Aron hisgutan ang mahitungod sa A Not So Different Heartbeat o LGBTQ Love and Relationship. Good morning, sir. Hi, Sir Goldie. Good morning. And this is the Guidance Office first activity for the Love Month. It's Love Month, Sir Goldie. Kamusta ang puso natin? Tumitibok pa ba for this Feb-ibig? Siguro ang uban medyo lonely ang ilang February or ang uban mas malipayon. Oo, hindi naman lahat pare-parehong experience, no? Especially when it comes to love. At especially, no, sa pag-uusapan natin ngayon, a not so different heartbeat. So, tungkol ito sa pag-ibig at relasyon ng LGBTQ. So, marami tayong pag-uusapan ngayon, Sir Goldie, at disclaimer lang tayo, no? Mag-trigger warning tayo. Yung ating pag-uusap ay maaring mention ng sexual organ or sexual sexual activities, no? And kung kayo ay you felt distressed or overwhelmed upon hearing this, no? So we ask for your discretion, or if you would want to avail of psychosocial support, then you can go to the VSU Guidance and Counseling Office. Pero ang February manggod mga higala, no, dili man lang ni about sa pag-uyab-uyab or kuan, di ba? Pwede man nato ni i-spend sa atong mga loved ones, di ba? Yes, sir? True. Kasi pag sinabi nating love, hindi naman yan siya exclusive for romantic love sa girlfriend, boyfriend, or boyfriend, girlfriend. Love is a universal emotion, and it is applied not only sa romantic na aspeto,
tama ka, Sir Goldie, no? Pwede siya sa pamilya, no? Pwede siya sa ating komunidad, sa ating pamayanan bilang ang pagserbisyo sa ating pamayanan ay tanda ng pagmamahal. Environmental love, Yan, no? mismo. Pagmamahal sa ating Mother Earth, sa ating nature, sa ating environment. Kasi sa ngayon, kanina lang bago ako pumunta dito, meron akong nakitang nakapost sa FB tungkol sa isang mining site. So parang medyo na heartbroken ako, no? Oo. Sa MacArthur to, di ba? Exactly. Yes, sir. Pero baka pero hindi natin topic 'yon, ano. Pero yes, oo. Parang mauubusan na tayo ng mga natural resources, kaya yung mga iba, no, katulad ng community natin, VSU, since VSU is a green global university, no, we felt this eco anxiety and eco distress when we hear this bad news, because we really have the pure and intense love for our environment. And also, when speaking of love, spirituality would also come Yes, in, Sir tama. Goldie. Our relationship with our God, whoever God is. No? Ang pangutana diha, sir, no, naa pa ba'y love? Sa nature, spiritually, naa pa ba kaha? Hindi tayo nawawala ng pag-asa as long as there is one or two. I think we can create ripples. Yan, oo. So, dirita sa atong topic karon, sir, no, about this Sojisk. Tama ba akong pag-pronounce? Unsa magini siya, sir? Why is it important, labi na sa about love? Okay, since our topic no is LGBTQ plus, no, LGBTQ plus love and relationship, maganda na una yung tanong ay tungkol sa Sojisk. So ano ba yung Sojisk? Akala natin yung Sojisk ay para lamang sa mga lesbian, sa gay, sa mga transsexual. Lahat tayo, even heterosexual, no, individual, has Sojisk. No, it covers all of us. Lahat ng tao ay may sexual orientation, so SO yun, sa Sojisk. Lahat ng tao may gender identity and expression, yan ay yung GIE sa Sojisk. At lahat ng tao may sex characteristics, no? At yan yung SC sa Sojisk. Pero ating hihimay-himayin ng konti, if I may, Sir Goldie. Yes, sir. Yes, sir. No? So again, Sojisk would stand for sexual orientation, gender identity and expression, and sex characteristic. Sa aking paghihimay, uunahin natin dito sa pinakahuli, yung SC. Dito muna tayo sa pinaka-basic, no, yung sex characteristic. So, yung sex characteristic, ano yun? It is a person's physical trait, no? Biological, katawan, no? So, nandito yung biological sex, no? Kasama na dyan yung ating chromosomes, no? Yung ating external genitalia, so yung penis at saka yung vagina, no? Yung ating mga hormones, no? Ang ating internal reproductive organs, halimbawa sa babae yung ovary, no? So biological, sex characteristic is biological. So halimbawa, kung ang isang tao ipinanganak na meron siyang XX chromosome, meron siyang vagina, meron siyang ovary, meron siyang mataas na level ng estrogen at progesterone, tinatawag natin ang tao na yan, yung ating classification or category sa tao na yan ay female. Kung ang isang tao naman ay ipinanganak na merong XY chromosome, merong penis, merong testis, merong mataas na level ng testosterone, yung tao na yan ay kinakategorize natin or tinatawag na
male. So Sir Goldie, paano natin nakukuha yung category na ito? Ito ay assigned sa atin. Ibig sabihin, halimbawa, ipinanganak ka, pagkatapos nakita ng doktor, based on your external genitalia, meron kang penis, ang iyong assigned sex at birth ay male. Automatic yon. Yes. Sa pagkakita no ng iyong external genitalia. Kaya nga no, ang tawag talaga kung to be politically correct, no, ang tawag doon ay assigned sex at birth. Kaya kung mag-fill out ka ng form sa guidance office, example, ang iyong intake form, no, nakalagay talaga doon hindi gender or hindi lang sex. Assigned sex at birth talaga, no. Ngayon naman, balik tayo. Kung ikaw ay ipinanganak at nakita, for example, no, na meron ang iyong external genitalia ay vagina, ang iyong assigned sex at birth ay female. Yun lang yun. Pero, meron din na mga ipinanganganak na may combination ng both biological traits ng female at male. Halimbawa, no, ang kaniyang internal reproductive organs ay kanya ng male, no? Pero yung external, yung panglabas ay kanya ng female. Yan ay tinatawag nating intersex. So, sa sex characteristic, tatlo: female, male, at intersex. Ang basihan natin dito, katawan, biology, primary sex characteristics at secondary sex characteristics. No. Ngayon, punta tayo sa gender and gender identity. Okay. So malinaw na sa atin ang SC sa SOGISC, no? Malinaw na sa atin kung ano ang sex characteristic. Punta tayo sa GI dito sa SOGISC, no? So ano yung gender? Kung ang sex characteristic ay biological, pangangatawan, ang gender naman ay societal, cultural, dikta ng sosyedad, no? So, o ng lipunan. So, ito yung ini-expect ng society na dapat gawi ng isang woman or ng isang man, no? Halimbawa, kunin natin si sex characteristic. Ikaw ay may vagina. So, assigned sex at birth mo ay female. So, sabi ng society, lahat ng female, lahat ng inassign natin na female, base sa kanilang genitals, which is vagina. So, lahat ng vagina, kailangan maglaro ng manika, no? Child rearing practices yan, no? Magsuot ng palda. Yan. No. Ano pa? When it comes sa relationship, no, mayroong mga society nagsasabi dapat sumailalim ang babae or yung mga female sa kagustuhan ng male. No, hindi pwedeng mag-aral ang bumoto ang female. So lahat ng mga may vagina hindi pwedeng magboto, hindi pwedeng mag-aral. No. Pero if with that example, if you're going to look at how the world evolves, how society evolves, gender also would be transformed or would evolve. So dati yung ating mga woman, ating mga women, they cannot go to school, they cannot be employed, they cannot vote. Pero sa ngayon, no, minsan nga sa isang workplace, mas marami pa ang women kumpara sa men. No? Makakapag-aral na sila, no? Yung ating university president is a woman. Diba? Tama. Oo. So, ibig sabihin nito, Sir Goldie, no, that
gender as a social construct can change over time. Nagbabago ang gender. Ngayon, punta tayo sa gender identity. So yung gender, sinasabi ay kung ano yung expectation na dapat gawi or gagawain o ng isang woman or ng isang man, no. Basihan natin ay ang kaniyang these expectations based on sex assigned at birth. Ngayon naman, ang gender identity is ang iyong pagkakilanlan, your identity, your innermost concept of yourself, of who you are, no, as a woman, as a man, or other identity which may or may not be aligned to your assigned sex at birth. Okay. Halimbawa, no, ang gender mo nagmamatch sa iyong assigned sex at birth. Halimbawa, ang iyong assigned sex at birth ay female. Ang iyong gender identity o pagkakilanlan or yung konsepto mo sa iyong sarili, sa iyong kasarian ay woman, ang tawag sa iyo ay cis woman or in general cisgender. So cis man, cis woman. Okay. So nakita natin, no, aligned siya. No. Ito yung sex organ ko, no. At base sa sex organ ko, no, doon yung aking pagkakilanlan sa aking sarili ay sa base din sa kung ano, no, yung sabi, no, Yung na-assign sa'yo. yung sabi ng society sa may mga ganitong ari, no, so cisgender. Naka-align siya. Ngayon naman, kung hindi siya nag-match sa iyong assigned sex at birth, halimbawa, yung assigned sex at birth mo ay male, pero ang pagkakilanlan mo sa iyong identity or sa iyong sarili ay woman, ang tawag sa iyo ay transgender woman or trans woman, no? So yung transgender ay hindi naka-match, no, ang or naka-align, no, ang kanilang concept, no, of their identity sa kanilang sex assigned at birth. No? So halimbawa, no, may nakita kang lalaki, no, syempre, sabihin na natin meron siyang penis. Okay. Ngayon, hindi naman siya nagdadamit babae. No. Hindi naman siya nagdadamit babae. Pag-uusapan natin yan mamaya ang pagdadamit babae. Hindi naman siya nagdadamit babae. Pero yung tingin niya sa sarili niya ay siya ay babae. Kinoconsider niya yung sarili niya as a woman, no? Ang kaniyang gawi, no, ay kanya ng masasabi natin na kanya ng woman, no? That person, no, is transgender. Okay? Sige. Ngayon naman, meron tayong mga non-binary. Sila yung hindi masyado strict sa pag-identify nila ng kanilang self bilang male or female. Okay? Again, yung gender identity ay ang pagkakakilanlan mo sa iyong sarili, sa kung yung konsepto mo bilang either woman or man or other identity na pwede maging aligned sa sex assigned at birth or pwede ring hindi. Okay.
Ngayon naman, di ba nasabi natin yung pagdadamit babae? Kanina. Yung mga pagdadamit, no, tinatawag natin yan, parte yan ng gender expression. So yan yung E sa SOGISC, no, yung gender expression. Yung external appearance, panlabas na anyo, no, na pwedeng mag-conform or hindi sa socially defined na characteristic na associated sa pagiging masculine or feminine. So yung expression could be feminine, masculine, or androgynous. No. So feminine. So, yun. Nakapalda, naka-make up. Kasi yan yung sabi ng society na yung feminine or yung women, ay dapat nakapalda, naka-high heels, example, naka-makeup, or yung boses is medyo mahinhin, or yung paglakad mahinhin. Yung masculine naman, brusko, Matapang. Yung matigasin, matigasin. kumbaga. Oo. Sa society nga natin, sinasabi no na hindi dapat umiiyak, pero maling konsepto yon, no? Pero pag yung society nagsasabi na ganon. And then, meron namang androgynous, no? Hindi sila nasa either one end ng spectrum. Yan yung androgynous. Ngayon, for example, merong mga heterosexual, no, na they can be, for example, a heterosexual male, no, they can be feminine. Hindi ibig sabihin na nagsusuot ka ng panty ay automatically ay bakla ka na. 'Di ba? Merong mga heterosexual male na comfortable magsuot ng panty. Pero 'di ba sabi ng society, no, yung panty ay para lang 'yun sa mga may vagina. Pero hindi automatic 'yun na na you're gay or hindi automatic. Ibig sabihin expression, no, you can express yourself in any way you want. Pero kasi sa society kasi hindi ka pwedeng magsuot niyan. Kasi pag lalaki ka, brief yung sa'yo. And that's why we are trying to break, no, those stereotype, no. Patuloy tayo kasi merong talagang mga gender conforming. Ano yung gender conforming? Halimbawa, yung kanyang gender identity ay tugma sa kanyang gender expression. So kung siya ay woman, siya ay feminine. So nagdadamit siya ng woman yung pagkakilala niya sa kanyang sarili, nagdadamit siya ng nakapalda siya, naka-makeup siya, kasi ang sabi ng society, yan yung woman. Meron namang mga gender non-conforming, no? Hindi nakatugma yung kaniyang gender identity sa kaniyang gender expression or hindi nagko-conform. Halimbawa, yung man ay malamya ang anong tawag doon? Mahinhin gumalaw, no? Ano pa? Pwede ring nagme-makeup and all, no? So, pwede siyang tawagin na yung kanyang gender expression ay feminine, no? Or halimbawa, yung trans woman siya. Ibig sabihin, yung identity niya, kinikilala niya ang kanyang sarili bilang babae. Babae. Oo, pero yung assigned sex at birth niya ay male. Tama. Pero yung gender expression niya ay pwedeng masculine. Di ba? Oo. So, expression doesn't always match stereotypes. Kasi yung sinasabi natin na, dapat yung woman ganito, ganyan. These are stereotypes. A masculine presenting woman
can still be heterosexual, or can still be bisexual, or can be lesbian. Expression is about presentation of oneself. Kasi external appearance, but not necessarily orientation. At ito na yung next natin na pag-uusapan, ang sexual orientation, ang SO sa SOGISC. No? So, yung sexual orientation refers to who you are attracted emotionally, romantically, sexually. Kanino ka nabibighani? Kanino ka nalilibugan? Ito yung sexual orientation. Kanino ka na-fall in love? So kanina sa pananamit, wala pang kinalaman pala dyan sa yung feelings mo towards the kuan, no? Hindi pala talaga na automatic na kunyari ako, lalaki ako, yung expression ko is mahinhin, pero hindi automatic yun na na-attract ako sa Oo, hindi ibig sabihin na nalilibugan ka Oo, sa kapwa mo, ko. may penis. Okay. Okay. Sige. So, yung tawag doon is heterosexual, no? So, kung ang iyong attraction ay sa opposite or sa different gender, heterosexual ang tawag doon. Like, for example, a man attracted to a woman. Okay. Ngayon naman, kung yung attraction mo ay same gender, no, for example, you are a woman attracted to a woman, then you are a lesbian. No. If you're a man attracted to another man, then you are gay. No. If you are attracted to more than one gender, no, then you are bisexual. So, for example, meron tayong Sir Goldie. Yung term nila is pamin. Mga pamin. Pamen. Yung brusko gumalaw, manamit ay panglalaki. Maano mo talaga na sa kaniyang pananamit, sa kanyang pananalita, sa kanyang paggalaw, Lalaki ay doon talaga. sa sinasabi ng society na ito yung characteristic ng men, no? Minsan sinasabi natin na ay bisexual yan siya. No, kapag nakita natin na pwede kasing hindi siya bisexual, pwedeng gay siya. Yung kanyang gender expression ay masculine, pero hindi naman siya na-attract sa babae. Sa both or more than sa both gender, for example. So, at na-attract siya dito sa same gender niya, so siya ay gay man. Medyo nakakalito din, sir, no? Halimbawa, lalaki, brusko kung kumilos. Pero hindi naman siya na-attract sa babae. Hindi rin siya na-attract sa lalaki. Ang tawag natin dyan ay asexual. Asexual siya. Yes, oo. Thank you for pointing that out. Kasi meron talagang mga tao na wala silang attraction no sa either male or little to no attraction sa male or kahit sa female or sa kahit anong gender, no. So yun, hindi ibig sabihin, Sir Goldie, na kapag ikaw ay nagdadamit ng hindi naaayon sa sabi ng sosyedad, ay automatic na ikaw ay gay or lesbian. No. Meron talaga na yung pag-express nila sa sarili nila ay halimbawa, no. Ang pag-express nila sa sarili nila ay katumbas sa kung ano yung gender identity nila. No. So halimbawa, no, ang iyong iyong assigned sex at birth ay female, no? And then ang iyong
gender identity is a woman, so you are a cis woman, and then you are attracted to a man, then you are a heterosexual na woman. Okay? Heterosexual cis woman. Pero kung ang iyong assigned, pwede din kasi na ang iyong assigned sex at birth ay female, tapos ang iyong gender identity is a woman, pero ang iyong gender expression is masculine, hindi ibig sabihin na automatic lesbian ka. 'Di ba? Kasi ang sexual orientation ay tungkol lang naman sa kung saan ka na-attract or kanino ka na-attract. So sa halimbawa natin, so kung yan siya na yung kanyang gender identity ay kanya ng woman at saka yung kanyang gender expression is feminine, masculine, halimbawa, no, so non-conforming, hindi nagmamatch, no. That doesn't mean na automatic siya ay nagkakagusto o nalilibugan sa kapwa niya babae. Okay? So, ang sexual orientation, no, ay tungkol lang talaga sa kung kanino tayo nahuhumaling, kanito na-attract, no? Kanito yung nafo-fall, o kanino tayo nakakaramdam ng pagnanais. Okay. So, kaya nga, it's a rainbow, no? Kasi, it could be, no? Pwedeng different ways of expressing yourself, plus, no, who are you attracted with, plus what you have biologically, no, and how you behave, no. Ano kayang mga reasons, sir, no? Bakit nagkakaganon? Kasi may sinasabi, ito pinalaki ito ng mama niya, kaya ganyan. Mahinhin. Or may kinalaman ba ang environment siyan? O talaga? Sa ano, sir, kasi like for example, kung sa sex characteristic, no, biological yung reason. Kaya nga, 'di ba? Kung sa like for example naman sa gender expression, no, malaki din yung factor ng child rearing practices, yes, and also malaki din yung factor ng societal expectations, but these are not the only factors. There are many factors, no. But how do this relate to loving, no, to our topic, no? So just will remind us that love isn't limited to heterosexual relationships. Kasi yun yung misconception sa ano eh. Di ba? Na pag sinabi, ay nako, hindi yan tunay na pag-ibig. Oo. Sinasabi natin na hindi yan tunay. No, yung ating pagkakilanlan sa ating sarili, no? Yung ating pagkakakilanlan at yung ating gawi at kung paano tayo kinikita ng iba, no? Ay malaking bagay din sa either pag-progress or paghinder ng relationship. Kasi, for example, if it is a loving relationship between two males, no? Some societies would frown upon that or would condemn it.
or would even, no, some societies would even consider it as illegal. So yung pag-express mo ng iyong pag-ibig, pagpili mo ng kung sino ang iyong iibigin, ay nalilimitahan, no, ng mga minsan preconceived notions, no, at mga misconceptions, which is unfair. Kasi kung titingnan natin ang pag-ibig, love is universal, at lahat tayo may capacity to feel that love, at lahat tayo ay may karapatan to express the love whoever that person na kaya nating mahalin. Kasi Hoda, pareho kayong may penis. So, kailangan ba talaga, sir, na kunyari, na-attract ako sa same, dapat bang ipagpatuloy yun? Or sundin na lang yung, kung ano yung dikta ng society? Kasi nga, di ba, ang naging challenge din kasi sa ganitong relationship, when we talk about religion, malaking din yung di ba? So, anong mo, sir? Sundin na lang ba yung society? Kung ako ang iyong tatanungin, no, since love is universal at meron namang mga studies, no, na nagpapatunay na hindi naman automatically unhealthy ang LGBTQ relationship, no? Bagkus ito ay nakapagdadagdag ng kanilang malawak na pananaw sa buhay, no? It adds meaning also to their life, etc. So bakit hindi natin ipagpapatuloy? 'Di ba? Kasi nalaman naman natin sa discussion natin sa SOGISC na lahat may SOGISC at lahat naman talaga nagkakaiba-iba ng expression, no, ng kanilang sarili, no? At hindi talaga naman lahat ay pareho ang kanilang atraksyon, no? I mean, hindi lahat ay na-attract sa opposite na gender, no? So, bakit natin lilimitahan ang isang tao sa kanyang pagmamahal kung yan ay kanyang karapatan din, no? Why would we impose, no? Why would we impose our concept of what love is to others? No? And love, again, is a human experience that is not defined by gender alone. Bakit natin diniscuss yung SOGISC muna? Kasi yan yung point natin, that love is a universal human experience not defined by gender alone. Okay? Sige. So, understanding SOGISC would promote respect, no? It reduces discrimination, and it affirms identity. Kapag nag-impose ka ng iyong sa iba, no, kapag nag-impose ka ng sarili mong pananaw sa kung sino yung dapat lang nilang ibigin, then you are disrespecting them, no? And you are invalidating their human experience, no? Not just a feeling, not just an emotion, but love in totality is a human experience. So imposing your own biases, no, is actually dehumanizing that person.
Sige. So, shoot tayo sa ano, tapos na tayo sa Sojis. Ano pa yung tanong, sir? Sir, since medyo limited lang atong oras na, din lang ta sa segment at number 2 no, sa ikaduhang nga bahin. About this flirting with the finesse or unsay kuan ani mean sa LGBTQ spaces. Okay. Sige. So, pag sinabi nating flirting with finesse, no? Ang pag-flirt or paglalandi, no? Normal 'yan, no? It's innate to us, no? It is a natural way of communicating that you are attracted or you like a certain individual. No. But the way you flirt, that makes the difference. Kung nag-flirt ka na using inappropriate touch or sige na lang, let's try to use the word galaw-gaw, no? Ka sa iyong gawi, no, sa pagpapakita ng iyong then that becomes disrespectful, so it doesn't have any finesse at all. Meaning, walang class, gano'n na lang, no? Hindi siya naaayon, no? Or hindi siya appropriate, no? Dapat na So, creative yung it should be, yes, respecting, no? Example, respecting identity, using or asking for correct pronouns, no? At hindi dapat tinitreat yung person bilang experiment. So, for example, i-try ko to siya. So, kung hindi siya kakagat, try ko naman yung isa, no? So, walang finish yun, no? At dapat clear din ang iyong intention. So, ipahayag mo sa tao, no? Do you want to date that person? Or, you are still on the process of trying to explore or meet one person then another? Or is this just casual or friendly? No, dapat klaro yung ating intensyon. And then, no, there should be consent in conversations and in physical touches. No? And not only that, no, dapat meron tayong safe dating practices. So, anong ibig sabihin nito? No, when yung ating paglalandi should still be value-based. No? Value-based meaning inaangat mo ang iyong halaga or pinapakita mo ang halaga at nirerespeto mo yung halaga ng isang tao. Hindi na ipabababa mo ang iyong sarili or gagawa ka ng mga bagay na makakasakit, no, sa isang tao just so because gusto mong iparamdam sa kanya na gusto mo siya, no? So there should be psychological safety in our flirting, no? Landi responsibly. Kasi naalala ko yung yung mga post sa Facebook. Sinong nito? Sino nakakilala nito? Yeah, Diba? kagabi nakita ko yun. My God, that is not a finesse. Na high blood jud ko kagabi. Dumaan yun, hindi ako nagpa-follow ng story sa Biska because it's very toxic, no? And I am very upfront in saying this. That page is toxic, no? So hindi ako nagpa-follow, pero dumadaan yun siya sa feed ko. Hindi pala yung finesse na na way. Bastos yun. Okay. Kasi baka ayaw ng tao na ibalandra yung mukha niya doon sa page na yun. Tama. Pagkatapos merong sabi na, ay, asawa ko na yan siya, nagkaano na kami kagabi, yung sa isip ko, ang bastos naman. No? May pangalan pa, full. Bastos yun. Hindi siya respectful, no? Number one, hindi siya respectful. And then, hindi siya safe. Tama. Bakit Mismo. hindi siya safe? Hindi siya safe online, no? Bakit hindi siya safe?
Kasi you are robbing the person his or her privacy. That's number 1. Number 2, there is no consent. And then number 3, the person might not like na pinagpifiestahan siya. Tama. No? So students, we refrain doing that. No? Viscans, should be known by their character and core values. No? At kasama, sa ating academic formation is also our personal or personality development. No? Hindi pwede, na just because you can do this and you can do that, gagawin mo na lang. No, there is limitation. When you encroach someone else's privacy, when you encroach someone else's rights, when you encroach someone else's peace of mind, for example, then, that is not acceptable. Tama. So, And since we Yes, do not tolerate that. since napag-usapan na din natin yung mga post-post na yan. So, isa yun sa red flags. Yes. At, Oo. and kasi disrespect, Respect, eto, Sir Goldie, thank you for asking that. Ako talaga, when I talk about love, I would always emphasize that the foundation of a loving relationship is respect. Bakit? Dahil hindi mo kayang mahalin ang taong hindi mo kayang respetuhin. You cannot love someone whom you cannot respect. Tama. So, the way pa lang ng sa flirting pa lang, medyo wala na. Sablay na yung Oo. Diba? Kung ako yung pinost, ang malaman kung ano, ay hindi nakit, 'di ba? It was so and since we are talking about relationship, that respect should be there, aside from that, since we are talking about LGBTQ relationship and we are talking about respect in relationship, dapat din i-respect natin, like for example, meron na tayong partner. I-respect din natin, if that person cannot come out with others. Okay? Because coming out is a journey. Hindi yan ini-enforce na dapat kang magladlad or dapat mong sabihin sa madlang people na na you are gay or you are lesbian. No. Because a loving relationship should be a safe haven. No? So if your relationship is a safe haven, then that's a green flag because it encourage growth, It encourage open communication, And it respects your it respects your decision. So hindi ka namimwersa, Hindi ka namimwersa na dapat sabihin mo na kung mahal mo ako, sabihin mo na sa parents mo. Or kung mahal mo ako, ipakilala mo na ako sa parents mo. The person is still is still on the process of coming out, and that should be respected. And also setting boundaries, Setting boundaries is important in a loving relationship, not only for LGBTQs, these things are also for heterosexual. Why? Because naman talaga, there are no psychological studies na nagsasabi na iba ang proseso ng pagmamahal ng LGBTQ at ng heterosexual. Walang studies na nagsasabi na iba. Oo. The process, is the same. Nagkakatalo lang sa konteksto. Anong ibig nating sabihin? Dahil sa LGBTQ love, merong pangungutya, or merong pangamba na baka hindi tanggap ng society, which hindi mo mararanasan sa heterosexual love.
no? So, pero the manner, the process, no, by which love is formed in both heterosexual and LGBTQ love is just the same. The same. Oo. Bisan sa ano sir sa paghanap ng kapartner mo, same lang naman din. Magligaw ka with respect 'yon. With finesse dapat. Yeah, with yes, finesse. Thank you. Thank you for emphasizing that. Hindi po pwedeng porket ganito ka o member ka ng LGBTQ is parang nawawala na rin yung respect, 'di ba? So parehas pa rin. Ganun, yes, tama yun. Respeto bilang tao. Kasi bago tayo naging bading, bago tayo naging tomboy, o bago tayo naging lalaki, bago tayo naging babae, tao muna tayo. Una tayong naging tao. No? Bakit sir? We are ano, sir? human first. So, ba't kailangan ng self-awareness bago pumasok ng relationship? Oh, okay. Sige. Bago tayo magpunta sa self-awareness, since we are talking kanina about green flags no in relationship, siguro Sir Goldie, allow me na lang din to say the red flags, baka interested Okay, yung sir, ano natin. So sa green flags natin, so ando na yung respect, no? Andoon na yung support, no? Yung open communication, etc. No? Sa green flag naman, pwede kong ma-share siguro yung kay Dr. John Gottman na meron siyang tinatawag na Four Horsemen of Apocalypse. Sabi niya, yung apat na to, if these are present in your relationship, these are predictors that the relationship will not prosper. Una, criticism. So, parating may mali sa partner mo. No, ina-attack mo siya yung character niya. Sabihin mo na, you are this, tamad ka, hindi ka naman talaga magaling, blah, 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 hindi ka naman talaga tumutulong, etc. So, this is harmful because instead of addressing your issue, nagiging ad hominem, sinishift mo yung focus hindi sa issue, kundi sa pagkatao ng partner mo. No, that's criticism. Next is contempt o pagkawala ng respeto, no, sarcasm, pag-iinsulto. No, sabi ni Dr. Gottman, pag present ito, this is yung contempt is a strong predictor of breakups, no. So, ano yung contempt? Halimbawa, sabihin mo, bakit? Sino ka ba talaga? Tapos, sabay, tingin taas baba. No? Bakit? You are already minimizing the person. No? You are coming, you having a contempt with that person, parang tingin mo mas mataas ka sa kanya. Then you felt disgusted, no? Sa person na yun. So sabihin mo nga, bakit? Sino ka ba talaga? Di ba? No? That's a sign of contempt. No. Next, defensiveness. No? Hindi mo ino-own yung responsibility or minsan kulang ka sa accountability or pinapasa mo. Like for example, hindi ka tumawag. Honey, hindi ka tumawag. Hindi ka man lang nag-message. Tapos sasabihin mo na, kinaginiyaw-yaw ka man lang per me. So instead of addressing the issue, no, nag-defensive ka. Instead of owning na meron kang shortcomings sa inyong communication, naging defensive ka, no? So, and the last one is stonewalling. Ano yung stonewalling? Siguro ito yung sinasabi nilang ghosting, no? Na hindi ka magpaparamdam, silent ka. No, imbis na you're going to talk about the situation, you're going to talk about the things that is hindering the growth and prosperity of your relationship, you stay silent or you leave, no? Or minimal ang iyong response, no?
So you are trying to avoid communication. Okay. So ayun, yung apat na yun, criticism, contempt, defensiveness, at saka stonewalling, these are the 4, according to Dr. Gottman, things to watch out for in a relationship, because most likely, especially if there is contempt, the relationship would not prosper. So kasi kapag maaga mong na-identify ito, maaga mong nakita, pwedeng meron kang antidote, no? Pwedeng meron kang gagawin para mabuo ulit ang relasyon. Okay. Ngayon naman, 'di ba? So sabi natin, kailangan nating malaman ito, etc. So kailangan mo din kasing malaman yung sarili mo. No, hindi mo maoobserbahan ang mga bagay-bagay sa relasyon kung ikaw mismo ay oblivious ka sa mga triggers mo, no, sa values mo, no. So kung wisnowang ka sa self mo, most probably hindi magpo-prosper ang iyong relationship. And this is not only about LGBTQ relationship. This is about all relationships. This is about all relationships that should be loving. So self-awareness is important because you cannot expect someone to affirm you if you don't understand yourself. 'Di ba? So makikilala mo ang partner mo, ikaw nga hindi mo nga makilala yung sarili mo. 'Di ba? Oo. Tapos kung eto pa, sir, yung isa, most probably, if you lack self-awareness, no, you will identify yourself to your partner. So, kung anong sasabihin ni partner, go ka na lang. Kung ano yung hihingiin niya sa'yo, go ka na lang, no? Kasi, ina-identify mo yung sarili mo sa partner mo, imbis na meron ka sanang sariling pagkakakilala sa iyong sarili. No. Kaya, for example, parang hindi ka mabubuhay kapag alone ka, kapag wala yung partner. In a healthy relationship, individuality should not be lost. Na madidefine mo pa rin yung sarili mo, hindi bilang asawa or hindi bilang partner, kundi bilang sino ka. Sa ikaw lang. Yun. No? And that's, I think, the paradox of a loving relationship. No? We are one, but I am I, and you are you. Wow. No? So, yun. And then, at hindi yun mangyayari kapag wala tayong, so ano yung I am I? Kapag wala tayong self-awareness. And ano yung you are you? Kaya nagkakaroon ng blurry boundaries in a relationship because kulang tayo sa self-awareness. Okay. If our boundaries actually are guides, to putting, lines of respect in our relationships. If our boundaries are too thick, we can miss out life, We are not open to possibilities, to experience, Naka-sheltered tayo kasi parang ang thick ng boundary natin. Mahirap tayo magpapasok ng ibang tao, and sometimes we miss out opportunities, of loving relationship. Pero kung our boundaries are too thin naman, na we welcome everyone, Hindi rin siya maganda sa ano. it can cause abuse. Kaya tayo naaabuso. Kasi para tayong karinderya na open sa lahat ng gustong kumain. Parang ganon. Okay. That's why it is important. Now, self-awareness also, is also important in coming out. Coming out in the Philippines is
in a way or another difficult, no? Kasi nga I would personally believe that yes, our society can tolerate no LGBTQ, but does not necessarily mean that we accept them. Tama. Halimbawa, Sir Goldie, magkaroon ka ng anak. No. Okay lang sa'yo na meron kang friend na bading or neighbor na bading. Pero baka hindi okay sa'yo na meron kang anak na bading. 'Di ba? So, hindi yun acceptance ng LGBTQ. Oo. Kasi meron tayong split level of kung sino lang yung okay at ano yung hindi. So, hindi siya okay maging bading kasi anak ko siya. Tapos, pero if we accept them, walang ganon. No. So, kaya mahirap din yung mag-come out kasi may mga families na very, na very strict, no, na hindi nila kayang tanggapin yung ganung bagay, or meron din naman na mga ultra conservative na religion, no, na they condemn, no, people who are LGBTQ, no, and also lack of social support can also hinder coming out. So, according kay Rusi Jaspal, isa siyang psychologist, meron siyang The Psychology of Coming Out, no? In-explain niya na coming out, no, shapes both one's sense of self, kaya kailangan yung self-awareness, no? And your relationship with others, no? So, coming out is not just one moment. Hindi lang siya na, okay, everybody knows na. Parang ganon, no? Researchers would describe it as a process of identity development, no? Pagbuo ng pagkakakilanlan. At ang pagbuo ng pagkakakilanlan ay isang complex na bagay na hindi yun nangyayari sa isang click lang, no? Katulad din, no, ng pagbuo mo ng pagkakakilanlan mo bilang heterosexual, no, noong meron kang identity or role confusion nung ikaw ay teenager pa, no? So, proseso yun. So, ganun din yung coming out. It's a process. But how do we come out safely? No? So, first, no, we assess safety first. No, you have to think, is your family supportive about it? So, kung hindi, do you have friends na pwede mo munang mapagsabihan? Okay? And, kung gusto mo na friends mo lang yung mapagsasabihan mo, can you trust your friends na it would be within your circle lang? No? No. Are you financially independent? Kasi means baka palayasin ka. No? Lalo na tayo ng mga Pilipino, no? Mga estudyante, hanggang 20 plus talaga tayo na reliant sa ating mga parents. No? So kaya yung iba, kahit na gusto nilang mag-come out sa kanilang parents pero hindi sila sigurado kung i-accept sila o hindi at akala at iniisip nila na baka palayasin sila. So they might as well keep it na lang sa kanilang sarili for the time being hangga't hindi pa sila financially stable, makagraduate at makatrabaho. I have talked with a lot of people who are coming out, no, and because it's a process, nagsa-start muna sila sa kanilang close friends, no, and then meron talaga magsasabi na kapag meron na sir akong trabaho, pwede ko nang sabihin sa pamilya ko kasi meron na akong kumbaga maipapakita sa kanila, etc. So assess your safety first. Then second, make a plan. Paano mo gagawin 'yun? No? You decide who are you going to tell first? No, is it a trusted friend, an ally who can give you support, no? So
research would show that positive responses from important people can boost well-being. No, mahirap kasi ang no, it's difficult to be not seen, to be not heard as for who you are and only just because of who you are. No. So, we start small. No, baby steps. No. You don't need to tell everyone. No. Many people come out in steps. Close friends, muna yung nasabi ko, and then family, etc. Sa kung sino yung sa tingin nila una, ikalawa, siguro na need nilang mag-come out to. And then we build support. And then we also need to know our limitations. Importante yun. Kasi, yun nga, hindi mo required mag-come out sa lahat. No? So, kung hindi mo pa kaya, no, paunti-unti. No? So, hindi naman kasi dapat na grand na everything, no, and everyone should know. So long as, no, at nire-remind tayo ng research na although it brings challenge, if done with support, if we take time, no, if we know our environment and if we know our trusted friends and allies, then it would be much safer and psychologically healthier to come out. Okay. Ngayon naman, sir, okay, baka gusto mo akong tanungin sa lahat ng ating pinagsasabi dito. So, anong oras na ba? Oo, medyo. So, Marag overtime na sir. Pero, sige. Paano bumuo ng mapagmahal na relasyon? Ayan. Sige, yun na lang. I-end natin. Sige. Para sa akin, 3 bagay. No? Ayusin muna natin yung buhok natin. Okay? Mag-i-end na. Pangit naman na, mag-i-end tayo na hindi tayo pretty. So, buong pagmamahal. Oo. Yung pagmamahal na siksik, liglig, umaapa. Yeah. yung buo. No. Una, dapat may respeto. No? Yeah. So, magmahal muna ng sarili. No? Kilalanin ang sarili, no? At mahalin ang sarili. Sarili muna. Oo. Kasi yun nga, mai-extend yun. So, pag kilala mo na ang iyong sarili at mahal mo na ang iyong sarili, no, you would also begin to learn how to appreciate and love others. Again, no, the foundation of a loving relationship is respect. You cannot love someone whom you cannot respect. Tama. Hindi mo kayang mahalin ang taong hindi mo kayang respetuhin. At ang respeto na yun ay magsisimula sa iyong sarili. So number 1, respect. Number 2, seguridad. No? Love should feel safe, not like a survival. No? So if it costs your peace of mind, what are breakups for? No? If it costs you being praning all the time, no, or you feel unsafe, no, so you might try to reassess. Healthy pa ba yung relationship na to? No, so dapat may seguridad. It should be safe. And then last, so respeto, seguridad. Ang last is decision. Commitment. No? Our everyday loving is a decision. No? And it is a commitment to that decision. Kaya piliin ang taong pipili sa iyo araw-araw at piliin ninyo
ang isa't isa araw-araw. That's commitment. That's decision, no? So, 'di ba merong kanta na hanggang sa huli parati Pipiliin. Oo, yung ganon. Oo. Oo, hindi hindi Pipiliin naman ko- mahal, pinili ka. Dapat piliin ka raw. Oo, dapat piliin ka araw-araw Araw. at piliin kang mamahalin araw-araw. Kasi yung loving relationship, hindi naman lahat 'yun kilig all the time. Tama. Hindi naman lahat 'yun na hindi naman lahat 'yun na happy all the time. So, sa gitna ng unos at sa gitna ng pagsubok, no? Titindigan niyo ba ang inyong relasyon? And I'm talking to our LGBTQ family, no? Na despite the challenges, no, that we have, especially in our society, no? Do we have the commitment to stand up for our relationships? Yun. Pipiliin ba natin ang relasyon na ito at paninindigan? So, ayun nga, babalikan ko. Piliin ang taong pipili sa iyo araw-araw at piliin nyo ang isa't isa araw-araw. So, ayun, a loving relationship, yung buong relasyon, para sa akin ay may respeto, may seguridad, at may desisyon. Tama. Okay, Sige, so, maraming salamat, sir. Oh, baka gusto mo akong tanungin ng last word ko. Sige, sir, any message na lang po sa, sa mga nakikinig ngayon na, especially sa mga member ng LGBTQ. Yes. Love bravely. At yung masasabi ko talaga, at always kong sinasabi, magmahal at magpamahal. Wow. Okay, mga higala. So, maukat to si Sir Kent Jan Baldia, registered guidance counselor sa VSU Guidance and Counseling Office. Daghang salamat, sir, sa imong Daghang salamat. Damo nga salamat. Oo, so, salamat, sir. And nawa, Sir Goldie, ay maging happy ang iyong Feb-ibig. At bago ako mag-say goodbye, gusto ko lang imbitahan ang ating mga viewers, no, sa iba pang activities ng guidance office sa Feb-ibig. So meron kaming yung buong activities namin, yung A Love Affair, Connections and Conversations. Dalawang activities yan siya. First, we have the Love Symposium. The Love Symposium is actually intended for our high school students, grades 9 and 10. Pero welcome din yung ating mga college students. In the Love Symposium, we will be talking about the theology of the human body. February 14? No, that would be February 27. 27. Oo, the Love Symposium is at 9 a.m. sa ating convention center. Okay, so February Sa hapon 27. naman, ito talaga yung para sa college at para sa everyone, faculty and staff. Meron tayong the Love Camp. So sa Love Camp, meron tayong kantahan, meron tayong sharing of love stories, no? At ang ating junior guidance, ating junior department-based guidance facilitators or yung mga peers natin ay magkakaroon ng mga love games doon. So may mga prizes. At ano din yan sa February 27. Sa hapon na, 1 o'clock sa convention center pa rin. Katong duha ka activities sa Yes, oo. So, the Love Symposium sa umaga. Sa umaga. And then, 8 a.m. And then, yung the Love Camp is at, in the afternoon at 1 p.m. So, magkita-kita po tayo doon sa Convention Center again sa February 27, no, for our
love affair. Dulot sa atin ng ating VSU Guidance and Counseling Office. So, harinawat, magmahalan tayo at punuin natin ang mundo ng pagmamahal. Wow. Alright mga higala, mao katong tulumanon ang serbisyo estudyante. Ug sa ngalan sa mong station manager nga si Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villagonzalo, this has been Glody Kayonda para ning atong tulumanon ang serbisyo estudyante. Hangtod sa sunod nga higayon sa parehong nga oras ug istasyon. This is DYDC-FM 104.7, your development campus radio, broadcasting from the beautiful campus of the Visayas State University, Visca Paipay City, Leyte, Philippines. PSU Radio, DYDC. Day, adto ta sa market mag-lunch ta. Sige, tara day. Day, daghanan ba nimo gi-order uy? Mahurot ka na nimo? Mahurot lagi ni naho. Ayaw ka balaka. Hala day, dili day ko kahurot ani. Busog na kayo ko. Ilabog ko na lang ni uy. Higala, hinumdumi nga ginadili ang pag-usik sa pagkaon. Ang Republic Act No. 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000 o Republic Act No. 11303 o Food Waste Reduction Act nagmando sa mga katawhan nga mamahimong responsable ng konsumidor. Di kaya ng paglabay o pag-usik sa mga pagkaon nga pwede pa magkaroon sa uban. Pag-usik sa pagkaon atong likayan, kuha lamang og sakto nga imong mahurot. Ayaw pag-usik-usik o pagkaon, kay daghan